Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 4. Quarter 4, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa basic sketching, outlining, at shading. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, nakikilala ang mga kasangkapan at materyales sa pagguhit. Pangalawa, naisasagawa ang hakbang sa pagguhit ng larawan gamit ang basic sketching, outlining, and shading. Mga nilalaman, kasangkapan at materyales sa pagguhit, at basic sketching, outlining, at shading. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Gawain, alam ko at gagawin ko. Panuto, pumili sa mga sumusunod na tungkuling pantahanan na lagi mong ginagawa o iniuutos sa iyo ng iyong magulang. Ibahagi sa klase ang mga hakbang na dapat gawin sa iyong napiling tungkuling pantahanan. Pamamalansya, paglalaba, paglilinis ng silid tulugan, paglilinis ng sala, paglilinis ng kusina, at paglilinis ng bakuran. Panghikayat na gawain. Kilalanin ang mga sikat na cartoon o anime character. Itaas ang kanang kamay at pangalanan kung nakikilala ang mga sumusunod. Ibahagi at ipakita sa klase kung anong klaseng kapangyarihan meron ang mga ito. Unang larawan. Sino siya? Tama, Pikachu. Ikalawa, Goku. Ikatlo, Sailor Moon. Ikaapat, Naruto. Ikalima, Spider-Man. At ang panghuli, si Elsa. Mahusay! Ibahagi mo ngayon sa klase kung ano-ano ang kapangyarihang tinataglay ng bawat isa. Ang mga nakita ninyong larawan ay mga halimbawa ng freehand drawing. Ang mga tauhang ito na napapanood ninyo sa inyong mga telebisyon at cellphone ay bunga ng pagguhit o drawing o croquis. Gabay na tanong. Una, sino sa inyo ang nakapag-drawing na ng mga ganitong larawan? Ikalawa, nasubukan na ba ninyong iguhit ang iyong paboritong cartoon character? Sino ang iyong iginuhit? Pangatlo, nasubukan nyo na bang iguhit ang pinapangarap ninyong bahay o sasakyan? At sino sa inyo ang gustong matuto at maging mahusay sa pagguhit? Paglinang sa kalagahan sa pagkatuto sa aralin. Upang maging mahusay sa pagguhit, may mga bagay muna tayong kailangan malaman at matutunan. Una, kailangan nating makilala ang mga kasangkapan at materyales na ginagamit sa pagguhit. Ito ay upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman kung paano at para saan ito ginagamit. Pangalawa, gamit ang mga kasangkapan at materyales, pag-aaralan naman natin kung paano mag-drawing gamit ang mga hakbang na basic sketching, outlining, at shading.
Alam mo ba na kung ikaw ay may sapat na kaalaman sa mga materyales, kasangkapan at mga hakbang sa pagguhit, mas magiging madali para sa iyo na gawin ito. Handa na ba kayong matutunan ang mga ito? Halina at alamin natin. Magsimula tayo sa pagtuklas ng mga salitang makakatulong sa iyo upang maunawaan ang aralin. Ano ang mga kasangkapan at materyales na madalas na ginagamit mo sa pagdodrawing? Ano ang mga hakbang na ginagawa mo sa pagdodrawing? Paano nakakatulong ang mga kasangkapan at materyales upang makagawa ng isang drawing? At sa tingin nyo, bakit natin kailangang makilala ang mga kasangkapan at materyales na ginagamit sa pagguhit? Isa-isahin natin itong sagutin. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kasangkapan. Ito ay mga kagamitan na nakatutulong upang magawa ng maayos at mabilis ang isang gawain katulad ng pagguhit. Materyales. Ito ay mga kinakailangang bagay na nauubos at nakakatulong upang magawa ang isang gawain katulad ng pagguhit. Freehand drawing. Ito ay pagguhit ng walang anumang ginagamit na kasangkapan maliban sa lapis at papel. Sketching. Ito ang pangunahing hakbang sa pagguhit kung saan ito dali-daling ginagawa gamit ang lapis at papel. Outlining. Ito ay isang hakbang na ginagawa sa pagguhit upang mailarawan ang tunay na figura o mahahalagang linya sa larawang iginuhit. Shading. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis upang magkaroon ng labo, liwanag at dilim ang isang drawing. Dumako na tayo sa mga kasangkapan at materyales sa pagguhit. Pagproseso ng pag-unawa, pagmasdan ang larawan. Nakikilala mo ba ang mga nasa larawan? Pangalanan mo nga ang mga materyales at kagamitan na iyong nakikilala? Saan mo ito ginagamit? Ibahagi ito sa klase. Mga kasangkapan sa pagguhit. Drawing board. Dito inilalapat ang drawing paper. Ito ay yari sa kahoy na karaniwang may sukat na 16 by 24 pulgada. Ito ay may makinis na ibabaw at diretso ang apat na gilid nito. Ruler. Ito ay ginagamit sa panukat at gabay upang makagawa ng tuwid na linya. Triangle. Ginagamit ito sa paggawa ng anggulo, patayo at palihis na linya. May dalawang uri ng triangle. 45 by 45 triangle. Ito ay may isang 90 anggulo at dalawang 45 anggulo. Ikalawa ay 30 by 60 triangle. Ito ay may 30, 60 at 90 degree anggulo. T-square. Ito ay binubuo ng dalawang bahaging magkaduktong. Ito ay ang head at blade na ginagamit bilang gabay sa pagguhit ng mga linyang pahiga. Ito rin ay maaaring gamitin bilang gabay sa paggamit ng triangle. Protractor.
Ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga anggulong hindi masusukat ng alinmang anggulo. Ito ay binubuo ng iba't ibang anggulo mula 0 to 180. Compass. Ito ay ginagamit upang makagawa ng mga hugis bilog at arko. Ito ay binubuo ng lapis at bahaging matulis. Divider. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng sukat at paghahati-hati ng linya. Hindi ito katulad ng kompas na lapis ang isang bahagi. Ito ay binubuo ng dalawang matulis na bahagi. French curve. Ito ay ginagamit upang makagawa ng kurbang linya. Ito ay maaaring gawa sa kahoy, plastik o metal. Materyales sa pagguhit. Lapis. Ito ang pangunahing materyales upang makagawa ng drawing. Ito ay may iba't ibang grado mula 6H na pinaka mapusyaw hanggang 8B na pinakamaitim ang sulat. Ang HB ang karaniwang ginagamit sa pagguhit. Papel. Dito iginuguhit ang mga nais na larawan. Ito ay inilalapat sa drawing board upang maging maayos ang pagdodrawing. Masking tape. Ito ay pandikit na gawa sa papel. Ginagamit ito upang maidikit ang papel sa drawing board. Pambura. Ito ay ginagamit upang mabura ang mga hindi nais na guhit ng lapis. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain Quiz B. Mga materyales na kailangan: 1/4 illustration board, isang pirasong chalk, tissue paper o pambura. Maaari kang gumamit din ng whiteboard at whiteboard marker. Mechanics. Una, ang guro ay magpapakita ng kasangkapan o materyales sa pagguhit. Ikalawa, ang bawat grupo ay isusulat ang pangalan nito sa likod ng illustration board gamit ang chalk. Ikatlo, itataas agad ang board matapos maisulat ang sagot. Hindi na ito maaaring ibaba. Ikaapat, ang unang grupong may tamang sagot ay makakakuha ng pinakamataas na puntos. Kasunod ang pangalawa at pangatlo. Ikalima, ang maling spelling ay ituturing na maling sagot. Basic sketching, outlining at shading. Pagproseso ng pag-unawa. Ibahagi ang iyong mga hakbang sa pagguhit ng larawan. Ngayon, panoorin nating mabuti ang mga karaniwang hakbang sa pagguhit dahil may katanungan pagkatapos nito. Base sa napanood na video, ano-ano ang mga nakita mong hakbang na ginawa upang magawa ang larawan? Ibahagi ito sa klase. Pagproseso ng pag-unawa. Sa iyong palagay, alin sa tatlong drawing ang halimbawa ng sketching, outlining at shading? Maaari mo bang hulaan? Pinatnubayang pagsasanay, mga hakbang sa pagguhit ng larawan. A. Basic sketching. Ito ay simple at dali-dali at magaan na pagguhit gamit ang lapis at papel. Sa hakbang na ito, maaaring gumamit ng mga gabay na linya upang maging madali ang pagguhit. Narito ang halimbawa. Tingnan mabuti ang larawan.
Mga dapat tandaan sa basic sketching. Una, hawakan ang lapis ng komportable at katamtamang taas at posisyon. Huwag itong hawakan malapit sa dulong panulat. Pangalawa, hawakan ang lapis ng katamtaman, hindi mahigpit at hindi rin maluwag. Pangatlo, hawakan ang lapis patayo sa direksyon ng linyang nais iguhit. At pang-apat, makontrol o gumuhit mula sa balikat para makontrol ang paggalaw ng pulso. Narito naman ang mga hakbang sa pagbuo ng sketch. Una, paggawa ng mga gabay na hugis o linya. Magaan na iguhit ang mga gabay na hugis at linya, gaya ng nakikita nyo sa halimbawa. Pangalawa, paghuhulma ng figura. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagguhit ng mga linya ng paulit-ulit hanggang sa makuha ang tamang figura ng larawan. Tingnang mabuti ang pangalawang halimbawa. Pangatlo, pagbuo ng figura. Ito ay ang pagpapaangat ng mga linya na tumutugma sa tamang figura. Tingnang mabuti ang ikatlong halimbawa. Tingnang mabuti ang tatlo kung ano ang pagkakaiba at improvement ng bawat larawan. B. Outlining. Ito ay ang pagguhit ng mas makapal na linya sa drawing upang makita ang tunay na figura o ang importanteng linya sa larawan. C. Shading. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis upang magkaroon ng labo, liwanag at dilim ang isang drawing. Sa pamamagitan nito, nagiging maganda at magkakaroon ng buhay ang isang drawing. Narito ang iba't ibang uri ng drawing. Una ay hatching. Ito ay ginagamitan ng mga linyang iginuhit patungo sa iisang direksyon. Tingnang mabuti ang halimbawa. Cross-hatching. Ito ay gumagamit ng linyang iginuguhit na nagkukrus sa bawat isa. Tingnang mabuti ang mga halimbawa. Sunod ay stippling. Ito ay ginagamitan ng maliliit na tuldok upang makabuo ng mas madilim na parte ng isang imahe. Tingnang mabuti ang ating halimbawa. At panghuli, blending or smudging. Ito ay mabilis na isinasagawa na parang gumagawa ng check ng paulit-ulit sa isang espasyo para kumapal o dumilim. Narito naman ang halimbawa ng blending at smudging. Tingnang mabuti. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, iguhit ang nakikitang modelo sa inyong papel. Gawin ang mga hakbang na sketching, outlining at shading sa pagguhit. Gamitin ang blending bilang shading sa iyong drawing. Pumili ng isang larawan na nais mong iguhit. Gawin ito sa isang bond paper o papel. Pabaong pagkatuto. Pumikit sandali at isipin ang iyong pinapangarap na bahay. Sagutin ang mga tanong. Una, anong mga kasangkapan at materyales sa pagguhit ang kailangan mo? Pangalawa, ano ang mga hakbang na gagawin mo sa pagguhit ng iyong bahay? Pangatlo, anong uri ng shading ang pinakamaganda para sa iyong drawing?
Pang-apat, ano pa ang ibang uri ng shading maliban sa iyong napili? Pagninilay sa pagkatuto. Humanap ng kapareha at sagutin ng mga tanong. Una, ano ang natutunan mo sa ating tinalakay? Pangalawa, paano ito makakatulong sa iyong pagdodrawing? Pangatlo, nagustuhan mo bang gumuhit? Pang-apat, kung bibigyan ka ng pagkakataon, magagawa mo ba ito? At panghuli, gusto mo bang pagyamanin ang iyong kaalaman sa pagguhit? Pagsusulit bilang isa. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan ng mga kasangkapan at materyales sa pagguhit. Pangalanan ang mga kasangkapan at materyales sa pagguhit na nasa column A. Sa pamamagitan ng linya, tukuyin ang gamit nito sa column B. Una, ito ay ginagamit sa paglilipat ng sukat at paghahati-hati ng linya. Ang sagot, T-square. Pangalawa, ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga anggulong hindi masusukat ng alinmang triangulo. Ang sagot, protractor. Pangatlo, ito ay ginagamit upang idikit ang papel sa drawing board. Ang sagot, masking tape. At pang-apat, ito ay may 30, 60 at 90 degree anggulo. Ang sagot, triangle. At pang-lima, ito ay ginagamit upang makagawa ng mga hugis bilog at arko. Ang sagot, compass. Pagsusulit bilang dalawa. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay sketching, outlining o shading. Isulat ang iyong sagot sa tabi ng numero. Unang larawan. Ang sagot, outlining. Ang drawing ay may malinaw at matibay na mga linya na nagtatakda ng hugis. Pangalawa, sketching. Ang guhit ay magaan at maluwag. Karaniwang ginagamit bilang gabay sa pagguhit. At panghuli, ito ay shading. May iba't ibang antas ng dilim at liwanag upang bigyan ng lalim at anyo ang larawan. Para naman sa ating huling pagsusulit, iguhit sa loob ng bilog ang mga sumusunod na shading. Una, cross-hatching. At ikalawa, stippling. Sagutan natin. Una ay cross-hatching. At ikalawa ay stippling. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!